Kabanata 1, Ang malupit na pag-iwan. Sa ilalim na madilim na kalangitan na Maynila, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap ngunit hindi umabot sa mga anino ng tulay, nagsimula ang isang kwento ng sakit at pag-asa. Si Lola Maria, isang matandang babae na may edad na 75 taon, ay nakatayo sa ilalim ng isang lumang tulay, basa ng ulan, habang ang mga mata niya ay puno ng luha at hindi makapaniwala sa nangyari. Ang kanyang mga damit, dating malinis at maayos, ay ngayon ay basang-basa at punit-punit, habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig ng gabi. Sa kanyang mga kamay, isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga alaala, isang larawan ng kanyang pamilya noong sila ay masaya pa, at isang lumang rosaryo na regalo ng kanyang yumaong asawa. Ilang oras lamang ang nakalipas, si Lola Maria ay nasa loob ng isang makintab na itim na kotse, kasama ang kanyang panganay na anak, si Roberto, at ang asawa nito, si Clara. Ang usapan ay nagsimula ng mahinahon, ngunit hindi nagtagal ay uminit ito. Si Roberto, nang gayon ay isang matagumpay na negosyante na may kumpanya sa Quezon City, ay nagsalita na may galit sa kanyang tinig. Ina, hindi na namin kaya ang lahat, sabi ni Roberto, habang hinintay niya ang traffic light sa kahabaan ng EDSA. Ang mga gastusin, ang mga problema mo, masyado ka ng pabigat sa amin. Si Lola Maria, na nakaupo sa likod ng kotse, ay hindi makapagsalita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinawakan ang kanyang bag. Anak, ako ang nag-alaga sa inyo noong mga bata pa kayo. Pinagtrabaho ko ang sarili ko bilang guro para mabuhay kayo. Paano mo nasasabi yan? Si Clara, na tahimik sa shotgun set, ay sumabat, Lola, hindi na kailangan ng drama. Kami rin ay may mga anak na inaalagaan. Hindi mo ba nakikita? Mas mahalaga ang aming pamilyang gayon. Ang mga salita ni Clara ay parang punyal sa puso ni Lola Maria. Sa loob ng maraming taon, siya ang nagbigay ng lahat para sa kanyang tatlong anak, si Roberto, si Ana, at si Ben. Siya ang nagbayad ng kanilang pag-aral, nagluto ng kanilang pagkain, at nagbigay ng pagmamahal kahit na ang kanyang asawa ay namatay ng maaga. Ngunit ngayon, sa kanyang pagtanda, ang kanyang mga anak ay naging abala sa kanilang sariling buhay. Si Ana ay isang abogado sa Makati, si Ben ay isang engineer sa Davao, at si Roberto ay may negosyo ng real estate. Lahat sila ay mayayaman na, ngunit si Lola Maria ay nakalimutan. Pero anak, saan ako pupunta? Tanong ni Lola Maria, ang kanyang boses ay basag na sa luha. Wala akong ibang pamilya kundi kayo. Si Roberto ay tumingin sa kanya sa pamamagitan ng rearview mirror, ang kanyang mga mata ay malamig. Kaya mo yan, ina. Matibay ka naman. Hindi mo kailangan kami. Pagkatapos, huminto ang kotse sa ilalim ng tulay, malapit sa isang madilim na sulok kung saan ang mga ilaw ng kalye ay hindi umabot. Baba ka na. May kaunting pera dyan sa bag mo. Magagamit mo yan. Si Lola Maria ay hindi makapaniwala. Roberto, anak ko, paano mo nagagawa ito sa akin? Ang kanyang boses ay halos bulong na, puno ng sakit. Ngunit si Roberto ay hindi sumagot. Binuksan ni Clara ang pinto ng kotse at itinulak ang bag ni Lola Maria sa kanyang mga kamay. Huwag kang mag-alala, ina. May mga tao dyan na makakatulong sa iyo, sabi ni Clara, ngunit ang kanyang ngiti ay walang init. Bago pa makapagprotesta si Lola Maria, ang kotse ay umandar na, iniwan siya sa ilalim ng tulay. Ang tunog na makina ay anti-unting nawala, kasabay ng pag-ulan na mas lumakas. Ang mga luha ni Lola Maria ay humalo sa mga patak ng ulan, habang ang kanyang puso ay nadurog sa katotohanan, ang kanyang mga anak, na kanyang minahal at inalagaan, ay itinakwil siya. Nakatayo siya doon, nag-iisa, habang ang mga dumadaang tao ay hindi man lang tumingin sa kanya. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi lamang dahil sa lamig kundi dahil sa sakit ng pagkakanulo. Ang kanyang puso, na matagal nang mahina dahil sa isang karamdaman na hindi niya ipinapakita sa iba, ay parang bumibigat sa bawat paghinga. Sa kalayuan, isang grupo ng mga batang lansangan ang tumatawa at naglalaro sa ilalim ng isang punit na payong. Isa sa kanila, si Carlo, isang 20 taong gulang na ulila na naninirahan sa kalye, ay napansin ang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng habag. Lumapit siya, dala ang kanyang payong, at sinubukang magsalita. Lola, bakit ka nandito? Umulan, basa ka na, sabi ni Carlo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Halika, may masisilungan dyan sa kanto. Si Lola Maria ay tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat, anak. Pero wala na akong pupuntahan. Iniwan ako ng mga anak ko. Si Carlo ay natigilan, ngunit hindi siya umatras. Sa kabila ng kanyang sariling kahirapan, isang batang nawalan ng pamilya sa murang edad, may init sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, Lola. Hindi ka mag-isa. Sasamahan kita. Ang ulan ay patuloy na bumuhos, ngunit sa unang pagkakataon sa gabing yon, nakaramdam si Lola Maria ng kaunting pag-asa.
Ang kabaitan ng isang estranghero ay parang maliit na liwanag sa gitna ng dilim. Ngunit ang kanyang kalusugan ay patuloy na lumalala, at ang kanyang puso ay humihina sa bawat sandali. Hindi niya alam na ang kwento niya ay malapit nang magbago sa paraang hindi niya inaasahan. Habang si Lola Maria at si Carlo ay naglalakad patungo sa isang maliit na silungan, isang pares na mga mata ang nakamasid mula sa isang kotse sa malayo. Isang lalaki, nakasuot na mamahaling damit, ay nakita ang matandang babae at ang batang lalaki. Sino siya? At bakit siya interesado sa kwento ni Lola Maria? Ang sagot ay isang lihim na magpapabago sa lahat. Kabanata 2, Ang buhay sa kalye. Sa mga susunod na araw, ang mundo ni Lola Maria ay naging isang madilim na larawan ng kalye na Maynila, kung saan ang mga tunog ng mga bisina, ang amoy ng usok, at ang lamig ng gabi ay naging bahagi ng kanyang bagong buhay. Ang dating guro, na minsan ay nagtuturo sa isang maliit na paaralan sa Quezon City, ay ngayon ay isang mukha lamang sa gitna ng mga dumadaan, hindi napapansin ng mga nagmamadali sa kanilang mga destinasyon. Ang kanyang mga damit, na dating malinis at maayos, ay ngayon ay punit at marumi, at ang kanyang bag, na naglalaman ng kanyang mga alaala, ay naging tanging kasama niya sa bawat gabi. Sa ilalim ng isang lumang tarp sa gilid ng tulay, siya ay natutulog, kasama ang mga piraso ng karton na ibinigay ng isang batang lalaki na nagngangalang Carlo. Si Carlo, isang 20 taong gulang na ulila, ay isang batang nawala rin sa mundo. Ang kanyang mga magulang ay namatay sa isang aksidente noong siya ay bata pa, at mula noon, ang kalye ang naging kanyang tahanan. Ngunit sa kabila ng kanyang sariling kahirapan, ang puso ni Carlo ay puno ng kabaitan. Sa unang gabi ng kanilang pagkikita, dinala niya si Lola Maria sa isang sulok ng kalye kung saan ang mga batang lansangan ay nagbabahagi ng pagkain at silungan. Doon, sa ilalim ng isang punit na payong, nagkwento siya kay Lola Maria tungkol sa kanyang buhay. Lola, hindi madali ang buhay sa kalye, pero kailangang lumaban, sabi ni Carlo habang hinati niya ang kanyang tinapay at ibinigay ang kalahati kay Lola Maria. Noong nawala ang mga magulang ko, akala ko wala ng pag-asa. Pero natuto akong magtiwala sa Diyos at sa mga tao. Si Lola Maria, na mahina pa rin mula sa malamig na gabi, ay ngumiti ng mahina. Salamat, anak. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na ako ngayon. Pero bakit mo ako tinutulungan? Wala akong may babalik sa iyo. Gumiti si Carlo, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng isang malabong street lamp. Lola, ang kabaitan ay hindi kailangang bayaran. Sapat na sa akin na may kasama ako ngayon. Ang mga araw ay nagdaan, at ang dalawa ay naging magkasama sa kalye. Si Lola Maria, kahit mahina ang katawan, ay nagsimulang magturo kay Carlo ng mga simpleng bagay, pagbasa, pagsulat, at kahit kaunting aritmetika. Sa isang lumang notebook na natagpuan sa basura, isinulat ni Carlo ang mga letra habang si Lola Maria ay nagpapaliwanag, ang kanyang boses ay puno ng init kahit na ang kanyang katawan ay nanghihina. Ang mga batang lansangan sa paligid ay nakinig din, at sa unang pagkakataon, ang sulok ng tulay ay napuno ng maliliit na tawa at pag-asa. Ngunit ang buhay sa kalye ay hindi madali. Isang gabi, habang naglalakad si Lola Maria at Carlo upang maghanap ng pagkain, isang grupo ng mga lasing na lalaki ang nagmalaki sa kanila. Hoy, matanda! Ano yan, sinusubukan mong magmalaki sa kalye natin, sabi ng isa, habang itinulak si Lola Maria. Ang kanyang bag ay nahulog at ang larawan ng kanyang pamilya ay nalaglag sa puti. Bitawan mo siya, sigaw ni Carlo, lumapit upang protektahan si Lola Maria. Ngunit ang mga lalaki ay mas malakas, at si Carlo ay natumba sa isang suntok. Habang ang mga lalaki ay tumatawa at umalis, si Lola Maria ay lumuhod sa tabi ni Carlo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinawakan ang mukha ng bata. Anak, bakit mo ginagawa ito? Hindi mo kailangang ipagtanggol ako, sabi ni Lola Maria, ang kanyang boses ay puno ng luha. Si Carlo, kahit nasaktan, ay ngumiti. Lola, ikaw ang pamilya ko ngayon. Hindi kita iwan. Ang insidenteng John ay nagpabigat sa puso ni Lola Maria. Sa gabing John, habang sila ay nakaupo sa ilalim ng tarp, naramdaman niya ang pananakit sa kanyang dibdib. Ang kanyang sakit sa puso, na matagal ng lihim, ay lumalala. Hindi niya sinabi kay Carlo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot na baka hindi niya makita ang araw na muling magkakasama ang kanyang pamilya. Kinabukasan, habang sila ay naghihintay sa isang kanto para sa mga donasyon ng pagkain mula sa isang simbahan, isang lalaki ang lumapit. Siya ay nakasuot ng simpleng damit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng interes. Kumusta, Lola? Sabi niya, ang kanyang boses ay malambot ngunit may kakaibang tono. Ako si Mang Tony, isang dating guro rin tulad mo. Narinig ko ang kwento mo mula sa mga bata dito. Sa Lola Maria ay nagulat. Paano mo nalaman ang tungkol sa akin? Gumiti si Mang Tony. Ang kalye ay may sariling paraan ng pagpapasa ng kwento. Pero may isa pang bagay,
may nakakita sa'yo na may koneksyon sa nakaraan mo. May lihim ka bang hindi mo sinasabi? Ang mga salita ni Mang Tony ay nagdulot ng kaguluhan kay Lola Maria. Ano ang ibig niyang sabihin? May kinalaman ba ito sa kanyang mga anak o sa isang bagay na mas malaki pa? Habang ang araw ay nagpatuloy, si Carlo at Lola Maria ay nagpatuloy sa kanilang buhay sa kalye. Ngunit ang pagkikita kay Mang Tony ay nagiwan ng tanong sa kanilang isipan. Ang ulan ay huminto, ngunit ang lamig ng gabi ay nanatili, at ang puso ni Lola Maria ay patuloy na nanghihina. Sa malayo, ang lalaking nakasuot na mamahaling damit mula sa nakarang gabi ay muling nakamasid. Siya ay nakatayo sa kanyang kotse, isang notebook sa kamay, at isang ngiti sa kanyang mukha. Ano ang kanyang plano? At bakit ang kwento ni Lola Maria ay tila mahalaga sa kanya? Ang sagot ay malapit nang lumabas, ngunit ang kalye ay may higit pang pagsubok na hinintay para kina Lola Maria at Carlo. Kabanata 3, ang lihim na sakit. Ang gabi sa ilalim ng tulay ay lalong naging malamig, at ang mga ilaw na Maynila ay parang mga bituin na hindi maabot ni Lola Maria. Sa kanyang edad na 75, ang kanyang katawan ay anti-unting humihina, ngunit ang sakit sa kanyang puso, isang lihim na hinintay niya sa loob ng maraming taon, ay nagsimulang magbigay ng mas malalang palatandaan. Ang bawat hakbang niya ay parang laban, at ang bawat paghinga ay may kasamang hapdi. Sa kabila nito, si Lola Maria ay nagpanggap na malakas para kay Carlo, ang batang lalaki na naging tulad ng kanyang tunay na anak sa kalye. Ang kanilang maliit na silungan, gawa sa mga karton at isang punit na tarp, ay naging kanilang pansamantalang tahanan, ngunit ang lamig ng gabi at ang gutom ay patuloy na sumusubok sa kanilang tapang. Isang umaga, habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat, si Lola Maria ay nagising na may malakas na ubo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinawakan ang kanyang dibdib, at ang kanyang mukha ay namutla. Si Carlo, na naghihintay ng mga donasyon ng pagkain mula sa isang kalapit na simbahan, ay napansin ang kanyang kalagayan. Lola, hindi maganda ang itsura mo. Kailangan mo ng doktor, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-alala habang inilapag ang isang piraso ng tinapay sa harap niya. Anak, huwag kang mag-alala. Matanda na ako, normal lang ito, sagot ni Lola Maria, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa totoo, alam niya ang kanyang sakit, isang kondisyon sa puso na sinabi ng doktor noon na kailangan ng operasyon. Ngunit paano niya makakayanan ang gastos? Ang kanyang mga anak, nang gayon ay mayayaman at abala sa kanilang buhay, ay hindi man lang nag-alala sa kanya. Ang alaala ng kanilang pag-iwan sa kanya sa tulay ay parang sugat na hindi naghihilom. Si Carlo, bagamat bata pa, ay hindi madaling sumuko. Lola, hindi kita hahayaang mag-isa. May klinik malapit dito, libre para sa mga mahihirap. Halika, samahan kita. Ang kanyang determinasyon ay nagbigay ng kaunting lakas kay Lola Maria, at kahit mahina, sumang-ayon siya. Habang naglalakad sila sa masikip na kalye na Maynila, ang mga tao sa paligid ay halos hindi napapansin ang isang matanda at isang batang lansangan. Ang mga tingin na iba ay puno ng paghusga, at may mga nagbulong, mga pulubi na naman, ano kaya ang ginagawa nila dito? Sa isang maliit na klinik na pinamamahalaan ng isang lokal na NG, si Lola Maria ay dinala sa isang doktor na may mapagmahal ng ngiti. Si Yar Santos, isang lalaking may edad na, ay agad na napansin ang kalagayan ni Lola Maria. Lola, kailangan natin ng pagsusuri. Ang ubo mo at ang pamumutla ay hindi normal, sabi niya habang inilagay ang stethoscope sa dibdib ni Lola Maria. Matapos ang ilang minuto, ang kanyang mukha ay naging seryoso. May problema sa puso mo. Kailangan na masusing pagsusuri at possible, isang operasyon. Si Carlo ay natigilan. Doktor, magkano po ang magagastos? Wala kaming pera, pero gagawin ko ang lahat para kay Lola. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon, ngunit ang katotohanan ay malinaw, ang operasyon ay nagkakahalaga ng libu-libong piso, isang halaga na parang pangarap lamang para sa dalawang nakatira sa kalye. Si Lola Maria ay tumingin kay Carlo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Anak, huwag mo akong alalahanin. Kung oras ko na, tanggap ko na. Pero salamat sa pagmamahal mo sa akin. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng init. Ngunit si Carlo ay hindi sumuko. Lola, hindi kita iwan. Magkakapera tayo, pangako ko yan. Sa gabing yon, habang sila ay bumalik sa kanilang silungan, si Carlo ay nag-isip ng mga paraan para makahanap ng pera. Nagboluntaryo siyang maglinis ng mga sasakyan sa kanto, at kahit ang kanyang kita ay maliit, inipon niya ito para kay Lola Maria. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay parang patak ng tubig sa isang dagat ng pangangailangan. Samantala sa isang malaking opisina sa Makati, ang mga anak ni Lola Maria, sina Roberto, Ana, at Ben, ay nagdiriwang na isang bagong kontrata para sa kumpanya ni Roberto. Ang kanilang mga tawa ay napuno ng kasiyahan,
habang ang mga baso ng alak ay nagkaklang sa kanilang mga kamay. Sa wakas, malaki ang kita natin ngayon, sabi ni Ana, ang abogado na kilala sa kanyang talino at ambisyon. Si Ben, na dumalo mula sa Davao, ay tumango. Kailangan nating mag-focus sa negosyo. Hayaan natin ang mga bagay-bagay sa nakaraan. Ngunit ang isang sekretarya sa opisina, na nakarinig ng kanilang pag-uusap, ay nagtanong. Sir, hindi ba mahina kayo na kailangan ng tulong? Narinig ko mula sa isang kaibigan na nasa kalye daw siya. Si Roberto ay tumawa, ngunit ang kanyang tawa ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, kaya na ina ko ang sarili niya. Matibay yon. Sa kalye, si Lola Maria ay nagpatuloy sa kanyang pakikibaka. Isang araw, habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng tarp, ang kanyang ubo ay lalong lumala. Si Carlo, na nagbalik mula sa paglilinis ng mga sasakyan, ay nataranta. Lola, hindi na pwede ito. Kailangan natin ng tulong ngayon na. Sa kanyang pagmamadali, napansin niya ang lalaking nakasuot na mamahaling damit na nakamasid mula sa malayo sa nakaraang mga araw. Ang lalaki, na nagpakilala bilang si Mang Tony, ay lumapit muli. Lola Maria, Carlo, may alam akong paraan para matulungan kayo, sabi ni Mang Tony, ang kanyang boses ay puno ng misteryo. May isang tao na gustong-gusto kayong makilala. Pero kailangan ninyong magtiwala sa akin. Si Lola Maria ay nagdalawang isip. Sino ka ba talaga, Mang Tony? Bakit mo kami tinutulungan? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-alinlangan. Gumiti si Mang Tony. Deti akong guro, tulad mo, Lola. At may mga bagay sa nakaraan mo na kailangang malaman ng iba. Halika, samahan mo ako bukas. Ang kanyang mga salita ay nagiwan ng katanungan sa isipan ni Lola Maria at Carlo. Sino ang lalaking ito? At ano ang koneksyon niya sa nakaraan ni Lola Maria? Habang ang gabi ay lumalalim, ang sakit sa puso ni Lola Maria ay patuloy na lumalala, ngunit ang isang maliit na liwanag ng pag-asa ay nagsimulang sumikat sa kanyang puso. Salamat sa kabaitan ni Carlo at sa misteryosong pangako ni Mang Tony. Kabanata 4, ang pagtuklas ng lihim. Ang araw ay sumikat sa Maynila, ngunit para kay Lola Maria, ang liwanag ay nanatiling malabo sa ilalim na madilim na anino ng tulay. Ang kanyang kalusugan ay lalong humina, ang bawat pag-ubo ay parang dagok sa kanyang mahinang puso. Si Carlo, ang batang lalaki na naging tulad ng tunay na anak sa kanya, ay hindi tumitigil sa paghahanap ng paraan upang matulungan siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, kahit na ang kanyang mga kamay ay magaspang na dahil sa paglilinis ng mga sasakyan sa kanto. Sa kabila ng kanilang kahirapan, isang bagong pag-asa ang sumibol ng gabing yon. Salamat sa mga salita ni Mang Tony, ang misteryosong lalaki na nag-alok ng tulong. Isang umaga, habang si Lola Maria ay nagpapahinga sa kanilang silungan, si Carlo ay naghukay sa kanyang lumang bag, umaasang makakahanap ng anumang makakatulong. Sa pagitan ng mga punit na larawan at isang rosaryo, natagpuan niya ang isang dilaw na sobra, na halos gumuho sa kanyang mga kamay. Sa loob nito ay isang dokumento, isang titulo ng lupa na nagkakahalaga na milyon-milyon, isang pamana mula sa yumaong asawa ni Lola Maria. Ang lupa, na matatagpuan sa isang liblib na bahagi ng Quezon Province, ay nakalimutan sa mga taon ng kanyang pagtuturo at pag-alaga sa kanyang mga anak. Lola, ano ito? Tanong ni Carlo, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha habang iniladlad ang dokumento. Ito ba totoo? Mayaman ka pala. Si Lola Maria ay tumingin sa papel, ang kanyang mga mata ay nagulat ngunit puno ng kalungkutan. Hindi ko na naisip ito, anak. Ang lupa na yan ay mula kay Pedro, ang asawa ko. Gusto ko lang noon na maging masaya ang pamilya ko, hindi ko inisip ang pera. Ang kanyang boses ay basag, habang ang mga alaala ng kanyang asawa, isang simpleng magsasaka na nagpundar ng lupa para sa hinintay, ay bumalik sa kanya. Si Carlo ay hindi nag-aksaya ng oras. Lola, ito ang sagot sa problema natin. Maaari natin itong ipagbili para sa operasyon mo. Ngunit sa Lola Maria ay nag-alinlangan. Anak, hindi ko alam kung paano. At paano kung malaman ito ng mga anak ko? Baka kunin nila ito tulad ng ginawa nila sa akin. Sa oras na iyon, si Mang Tony ay muling lumitaw, na parang alam niya ang tamang sandali. Lola Maria, Carlo, narinig ko ang usapan ninyo, sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kakaibang layunin. Ako ay dating kaibigan ng asawa mo, si Pedro. Alam ko ang tungkol sa lupa na yan. At may isang abogado na handang tumulong sa inyo, libre. Si Lola Maria ay nagulat. Paano mo nalaman ang tungkol kay Pedro? Sino ka talaga, Mang Tony? Tanong niya, ang kanyang puso ay puno ng pag-alinlangan ngunit may bahid ng pag-asa. Gumiti si Mang Tony. Sapat na sabihin na may utang na loob ako sa pamilya mo. Halika, dalhin natin ito sa abogado. Pero mag-ingat kayo, ang mga anak mo, lalo na si Roberto, ay may mga koneksyon. Kung malalaman nila ito, gagawin nila ang lahat para makuha ang lupa.
Sa tulong ni Mang Tony, si Lola Maria at Carlo ay nagpunta sa isang maliit na opisina sa isang masikip na kalye ng Quezon City. Doon, nakilala nila si Ate Reyes, isang batang abogado na nagboluntaryo para sa mga mahihirap. Matapos basahin ang dokumento, si Ate Reyes ay tumango. Lola, totoo ito. Ang lupa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon. Pero kailangan nating yeyos ang legal na proseso. At kailangan nating magingat, ang mga anak mo ay maaring mag-claim dito. Sa gabing yon, habang si Lola Maria at Carlo ay bumalik sa kanilang silungan, ang balita tungkol sa lupa ay nakarating na sa mga anak ni Lola Maria. Sa isang mamahaling restaurant sa Makati, si Roberto ay nakatanggap ng tawag mula sa isang kaibigan sa gobyerno. Roberto, may lupa daw ang ina mo na nagkakahalaga na milyon. Nasa pangalan pa rin niya, pero kailangan mong kumilos agad. Si Roberto ay tumawa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Huwag kang mag-alala. Kami ang pamilya niya, kami ang magmamana nito. Hindi makakalaban ang isang matandang babae sa kalye. Kasama sina Ana at Ben, nagsimula silang magplano upang kunin ang lupa, kahit na nangangahulugan ito ng pagpapanggap na muling nag-alala sa kanilang ina. Samantala sa ilalim ng tulay, si Lola Maria ay nakaupo, ang kanyang mga kamay ay hinawakan ang larawan ng kanyang yumaong asawa. Pedro, kung nandito ka lang, siguro hindi ito nangyari, bulong niya habang ang kanyang ubo ay lalong lumala. Si Carlo, na nakaupo sa tabi niya, ay hinawakan ang kanyang kamay. Lola, ipaglalaban natin ito. Hindi natin hahayaang makuha ng mga anak mo ang nararapat sa iyo. Ngunit ang sakit ni Lola Maria ay hindi na may kakaila. Habang ang gabi ay lumalalim, ang kanyang dibdib ay sumikip, at ang kanyang paghinga ay naging mabiga. Si Carlo ay nataranta, ngunit bago pa siya makakilos, si Mang Tony ay lumitaw muli. Carlo, dalhin natin si Lola sa ospital ngayon, din may kaibigan akong doktor na makakatulong. Pero kailangan nating magmadali. Habang sila ay nagmamadali patungo sa isang kalapit na ospital, ang mga mata ni Lola Maria ay puno ng takot, ngunit may bahid rin ng pag-asa. Ang lihim ng lupa ay isang milagro na hindi niya inaasahan, ngunit ito rin ang nagbigay ng bagong pagsubok. Ang kanyang mga anak ay handang gawin ang lahat para sa pera, ngunit si Lola Maria, sa tulong ni Carlo at Mang Tony, ay handang ipaglaban ang kanyang karapatan at ang kanyang buhay. Kabanata 5, ang laban para sa hostisya. Ang silid ng korte sa Quezon City ay puno ng tensyon, na parang hangin mismo ay huminga kasabay ng mga naroroon. Sa gitna ng silid, nakatayo si Lola Maria, ang kanyang mukha ay pagod ngunit puno ng determinasyon, kahit na ang kanyang katawan ay humihina dahil sa sakit sa puso. Sa kanyang tabi ay si Carlo, ang batang lalaki na naging tulad ng tunay na anak niya, at si Ate Reyes, ang abogado na nagboluntaryo upang ipaglaban ang kanyang karapatan sa lupa na natuklasan sa kanyang lumang bag. Sa kabilang panig ng korte, nakaupo ang mga anak ni Lola Maria, sina Roberto, Ana, at Ben, na may mga ngiti ng kumpiyansa, na parang sigurado sila ang mananalo. Ang laban para sa lupa, na nagkakahalaga na milyon-milyon, ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa hustisya at ang sakit na isang inang inabandona. Ang hukom, isang matandang lalaki na may mahigpit na ekspresyon, ay tumingin sa magkabilang panig. Simulan natin ang pagdinig. Ang kaso ay tungkol sa pagmamay-ari ng isang lupa sa Quezon Province, na nakapangalan kay GNG Maria Santos, sabi niya habang binuklat ang mga dokumento sa harap niya. Ang silid ay tahimik, maliban sa mahinang bulungan ng mga manonood, mga kapitbahay mula sa kalye, mga kaibigan ni Carlo, at ilang mga estranghero na naantig sa kwento ni Lola Maria. Si Ate Reyes ay tumayo, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Kagalang-galang na hukom, ang aking kliyente, si Lola Maria, ay ang lehitimong may-ari ng lupa na ito. Ang dokumento ay nagpapatunay na ito ay pamana mula sa kanyang yumaong asawa, si Pedro Santos. Ngunit ang kanyang mga anak, na inabandona siya sa kalye, ay ngayon ay nagnanais na kunin ang lupa para sa kanilang sariling kapakanan. Si Roberto, ang panganay na anak, ay tumayo upang magprotesta. Hukom, kami ang pamilya niya. Kami ang dapat magmana ng lupa na iyan. Si ina ay matanda na at hindi na kaya pang pamahalaan ang ganoong kayamanan. Ang kanyang boses ay puno ng kasakiman, at ang kanyang mga mata ay hindi tumingin kay Lola Maria, na nakaupo sa kabilang panig, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinawakan ang rosaryo. Si Ana, ang abogado sa pamilya, ay sumaba. Bilang abogado, alam ko ang batas. Si ina ay hindi na kaya pang magdesisyon. Kami ang mag-alaga ng lupa para sa kanyang kapakanan. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang init, at ang mga manonood ay nagsimulang magbulungan na hindi naniniwala sa kanyang sinabi. Si Lola Maria, bagamat mahina, ay tumayo, ang kanyang boses ay basag ngunit puno ng tapang. Hukom, ako ang ina nila.
Inalagaan ko sila, pinag-aral, at binigyan ng lahat ng pagmamahal ko. Pero iniwan nila ako sa ilalim ng tulay, walang bahay, walang pagkain. Kung hindi dahil kay Carlo at sa kabaitan ng mga estranghero, wala na ako ngayon. Ang lupa na yan ay mula kay Pedro, ang aking asawa, at hindi ko kailanman hinintay na gamitin ito para sa sarili ko. Pero ngayon, gusto ko lang ng hastisya, hindi para sa pera, kundi para sa aking dignidad. Ang silid ay napuno ng katahimikan, at kahit ang hukom ay napatigil sa kanyang sinula. Si Carlo, na nakaupo sa tabi ni Lola Maria, ay hinawakan ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng luhang ngunit may ngiti ng pag-asa. Lola, ipaglalaban natin ito. Hindi natin hahayaang manalo ang mga hindi karapat-dapat, bulong niya. Si Ate Reyes ay nagpatuloy, ipinakita ang mga ebidensya, ang dokumento ng lupa, mga larawan ng kalagayan ni Lola Maria sa kalye, at kahit ang testimonya ng mga saksi mula sa kalye na nakakita kung paano siya inabandona. Isang babae mula sa simbahan, na nagbigay ng pagkain kay Lola Maria, ay nagsalita. Nakita ko si Lola sa ilalim ng tulay, basang-basa at gutom. Pero kahit ganoon, tinuruan niya ang mga bata sa kalye na magbasa. Siya ay mabuting tao. Samantala, ang mga anak ni Lola Maria ay nagpatuloy sa kanilang argumento, ngunit ang kanilang mga salita ay nagsimulang maging mahina. Si Ben, ang bonsong anak, ay tahimik sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan habang naririnig ang mga kwento ng paghihirap ng kanyang ina. Ang mga manonood ay nagsimulang magpalakpakan para kay Lola Maria, at ang kanilang suporta ay parang dagdag na lakas sa kanyang puso. Sa huli, ang hukom ay nagbigay ng kanyang desisyon. Ang lupa ay lehitimong pag-aari ni GNG, Maria Santos. Walang sapat na ebidensya na ang kanyang mga anak ay karapat-dapat na pamahalaan ito, lalo na't inabandona nila siya sa oras ng pangangailangan. Ang tunog na martelo ng hukom ay umalingaungaw sa silid, at ang mga manonood ay napuno ng palakpakan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, si Lola Maria ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla, at si Carlo ay agad na lumapit. Lola, ano ang nangyayari? Magpapa-ospital tayo, sigaw niya habang ang mga tao sa korte ay nataranta. Ang laban para sa hastisya ay napanalunan, ngunit ang laban para sa buhay ni Lola Maria ay malayo pa sa katapusan. Si Mang Tony, na nakaupo sa likod ng silid, ay tumayo, ang kanyang mga mata ay puno ng kakaibang layunin. Ano ang susunod na lihim na dala niya? Kabanata 6, ang milagro ng pag-asa. Ang ospital sa Quezon City ay puno ng ingay ng mga doktor at pasyente. Ngunit sa isang maliit na silid, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Si Lola Maria, na nakahiga sa kama, ay mahina ang paghinga, ang kanyang mukha ay pagod ngunit may bahid ng kapayapaan. Ang laban sa korte ay napanalunan, ang lupa na nagkakahalaga na milyon-milyon ay nanatiling kanya. Ngunit ang tunay na laban ay ang kanyang kalusugan. Ang kanyang sakit sa puso, na matagal ng lihim, ay umabot na sa kritikal na punto. Sa tabi ng kanyang kama ay si Carlo, ang batang lalaki na naging tunay na pamilya niya sa kalye, na hinawakan ang kanyang kamay ng mahigpit. Sa labas ng silid, si Mang Tony at si Ate Reyes ay naghihintay, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-alala ngunit may kislap ng pag-asa. Isang doktor, si R. Santos, ang pumasok sa silid, dala ang resulta ng mga pagsusuri. Lola Maria, kailangan natin ng agarang operasyon. Ang puso mo ay masyadong mahina na. Pero huwag kang mag-alala, may isang donasyon na darating para sa iyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Si Carlo ay nagula. Doktor, sino ang magbabayad? Wala kaming ganoong pera. Gumiti si R. Santos. Isang anonymous na donor ang nag-alok na sagutin ang lahat. Ang mahalaga, Lola, ay maging malakas ka para sa operasyon. Ang mga salita ng doktor ay parang unang sinag na araw pagkatapos na mahabang bagyo. Si Lola Maria, kahit mahina, ay gumiti. Salamat, Diyos. At salamat sa inyo, Carlo, sa hindi pag-iwan sa akin. Samantala sa isang malaking bahay sa Makati, ang mga anak ni Lola Maria, sina Roberto, Ana, at Ben, ay nagtipon sa isang silid, ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan at pagsisisi. Ang desisyon ng korte ay nagbigay na matinding dagok sa kanilang kasakiman. Si Ben, ang bonsong anak, ay ang unang nagsalita. Mali ang ginawa natin kay Ina. Inabandona natin siya para sa pera, pero siya pa rin ang nagmamahal sa atin. Si Ana, na dating puno ng kumpiyansa, ay tumango, ang kanyang mga mata ay basa ng luha. Kailangan nating magbago. Humihingi ako ng tawad sa kanya. Si Roberto, na dating matigas ang puso, ay napayuko. Hindi ko inakalang abot tayo rito. Pero tama ka, Ben. Kailangan nating ayusin ito. Sa gabing yon, nagpasya ang tatlong magkakapatid na pumunta sa ospital, dala ang kanilang pagsisisi at isang bagong layunin, ang humingi ng kapatawaran.
Sa ospital, ang operasyon ni Lola Maria ay naging matagumpay. Salamat sa donasyon na nagmula kay Mang Tony, na inamin na siya ay dating kasosyo sa negosyo ng asawa ni Lola Maria, si Pedro. Lola, utang ko kay Pedro ang buhay ko noon. Nangako ako na alagaan ko ang pamilya niya, sabi niya habang inilapag ang isang larawan ng kanyang sarili kasama si Pedro noong mga bata pa sila. Ang lupa na iyon ay hindi lang pera, ito ang pangarap niya para sa inyo. Pagkatapos ng operasyon, si Lola Maria ay nagising sa isang silid na puno ng mga bulaklak at pagmamahal. Si Carlo ay nakaupo pa rin sa kanyang tabi, ang kanyang ngiti ay parang sinag ng araw. Lola, buhay ka. Salamat sa Diyos, sabi niya habang yakap-yakap siya. Sa sandaling yon, ang pinto ay bumukas at pumasok sina Roberto, Ana, at Ben. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagsisisi, at ang kanilang mga kamay ay walang dala kundi ang kanilang mga puso. Ina, patawarin mo kami, sabi ni Roberto, ang kanyang boses ay basag habang lumuluhod sa harap ng kama. Kami ang mali. Iniwan ka namin dahil sa kasakiman, pero ngayon, gusto naming magbago. Si Ana ay sumabat, ang kanyang mga luha ay dumadaloy. Ina, ikaw ang nagbigay ng lahat sa amin. Humihingi kami ng isa pang pagkakataon. Si Ben ay tumango, hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Mahal na mahal kita, ina. Hinding-hindi na kami magkukulang. Si Lola Maria, kahit mahina pa, ay ngumiti, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Mga anak ko, ang tunay na kayamanan ay ang pamilya. Kung handa kayong magbago, tanggap ko kayo ulit. Ang silid ay napuno ng luha at yakap, habang ang mga manonood, sina Carlo, Mang Tony, at Ate Reyes, ay ngumiti mula sa labas ng silid. Pagkalipas ng mga buwan, si Lola Maria ay gumaling, at ang pera mula sa lupa ay ginamit upang magtayo ng isang maliit na paaralan para sa mga batang lansangan, kung saan siya at si Carlo ay nagturo. Ang kanyang mga anak ay naging aktibo sa pamamahala ng proyekto, at ang kanilang pamilya ay muling nagkasama, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamahal. Sa ilalim ng parehong tulay kung saan siya inabandona, isang plaka ang inilagay, ang pag-asa ay buhay, bilang paalala na milagro na nagmula sa kabaitan ng isang estranghero at sa tapang ng isang ina.